Sa atin ni Brother Wally Manipon from El Shaddai Group. Pumikit po tayo panandali. Tayo po ay mag-alay ng maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O Diyos na mapagpala, minsan pa pinupuri ka namin, niluluwalhati at dinadakila. Pinaparangalan ang iyong ngalan. Pinapasalamatan sa lahat ng kamanghamanghang bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Tunay nga po na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan at tutulungan. Nawa sa mga salitang ito na amin pong napapakinggan, ito ay tumimo sa aming mga puso, magpatatag ng aming pananalig at pananampalataya, patuloy na kami ay lumakad ng naayon lamang sa iyong kalooban. At ang mga salita mong ito na iyong binitawan sa krus, ay siyang maging ilaw namin sa landas na aming daraanan. Maging ilaw namin sa pagtahak namin sa mundong ito. At maging ilaw namin sa lahat ng bagay na amin pong gagawin sa aming pagtahak, sa mga bagay na aming tinatanggap sa buhay. At ikaw rin, Panginoon, ang maihayag namin, madakila at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa atin pong lahat. At maikli lang po ang aking ibabahagi sa inyo sapagkat natupad na. Isa pong napakagandang pangungusap na binitawan ng Panginoon nung siya po ay nabayubay sa krus. Tanda ng kanyang pong pag-aalay ng kanyang buong buhay. Isang pangungusap na may katiyakan na tayo ay muling ibalik sa piling ng ating Amang nasa langit dahil po sa matagal nating pagkakalayo sa piling ng ating Ama, sanhi ng ating pong mga kasalanan. At ito rin po ay isang bagay na kung saan ay nagpapatunay na tanggapin natin una ang tagumpay, ang pag-ibig, ang bagong buhay, lalo tigit ang kaligtasan.
Bakit po kaligtasan? Bakit pag-ibig? Bakit bagong buhay? Bakit tagumpay? Ayon po sa kanyang wika, ayon sa Biblia, ang sabi po roon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay ililigtas sa pamamagitan ng ating pong pananalig, pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Natamo natin, brothers and sisters, ang kaligtasan ito dahil kay Kristo. Hindi dahil sa mga bagay na mabubuti nating ginawa. Hindi dahil sa mga bagay na atin pang gagawin sa kasalukuyan. Ito ay habag ni Jesus sa ating lahat. At dahil po sa kanyang pagkakamatay sa krus, pag-aalay ng kanyang buhay, tayo ay muling isinilang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang luminis at nagbigay sa atin ng bagong buhay. Ipinadama ng Diyos Ama sa ating lahat ang kanyang wagas na pag-ibig. Dahil po sa pagkamatay ni Kristo sa krus, pinatunayan niya, nasabi niya, natupad na, tagumpay na ang lahat ng nakipag-isa sa kanyang bugtong na anak. Naalala ko po yung sabi po sa 1 Corinthians, sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, na ang sabi po doon, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating mga iniligtas, ito'y kapangyarihan sa Diyos. Brothers and sisters, natupad na, tagumpay na tayo. Tinapos na ng Panginoon ang alitan, ang samaan ng loob, ang hinanakit, ang inggit, ang pagkakabahabahagi ng tao. Pinalitan ng Panginoon ng pag-ibig, pangunawa, kababaan ng loob, pagiging bukas sa isa't isa, pagmamalasakitan. Natupad na. Nawa po sa mga wikang ito ng Panginoon, nung siya ay nabayubay sa krus, ito po ay hindi lamang dapat nating ginugunita tuwing sasapit ang ganitong mga panahon. Ito po ay dapat na umuukit sa ating puso, natatanim sa ating isipan, at higit sa lahat nagiging yaman natin sa araw-araw ng ating pagtahak sa mundong ito. At higit sa lahat, nagiging yaman natin upang tayo ay lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, tanggapin po natin yung buhay na walang hanggan, ganap at kasiyasiya sa piling ng Diyos Amang nasa langit. Ang akin lang pong may habilin na ito po yung panahon na tayo ay ganap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ganap na matanim sa ating pong puso, sa ating isipan, ang mabuting balita na ating pinakikinggan hindi lamang tuwing sasapit ang araw ng linggo, hindi lamang tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Araw-araw na ito ay dapat na tumatanim sa mga pusong ito, na kung saan ito ang dapat na makita sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating pananalita, lalo tigit nakikita sa ating pagkatao. Ito po yung panahon ng ating pagsisisi, pagtalikod sa ating mga lumang gawa, bagkos tayo po ay patuloy na humakbang patungo sa kalooban ng Diyos. Isang bagay na masasabi ko pong isang napakagandang yaman na hindi lamang po natin tataglayin kung hindi maibabahagi natin sa iba, sa ating mga anak, sa mga magiging anak ng ating mga anak, na mayroong isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, na bayubay sa krus, tagumpay ng ating bagong buhay sa piling ng Diyos Amang nasa langit. Nawa po sa maikling pagbabahagi ko po sa inyong ito, sa 7 wikang ito na binitawan ng ating Panginoong Hesus, ito na yung simula ng ating pong pagbabago. Ito na po yung simula na tayo ay patuloy na mauhaw sa kanyang mga salita. Araw-araw. Ito ay dapat na ating ikinagagalak, at higit sa lahat, maibahagi po natin yung mga kamanghamanghang bagay
na ginagawa ng Panginoon sa atin pong buhay. Yung kanyang kadakilaan, tayo ang maging buhay na patotoo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, tayo po ay pumikit, mag-alay ng huling panalangin. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, minsan pa pinupuri ka namin, niluluwalhati at dinadakila, pinaparangalan ang iyong ngalan, pinapasalamatan sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Tunay na napakabuti mo. Tunay na ikaw ang siyang Diyos na nag-alay ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Nawa po sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa mo sa amin, huwag mong tignan ang aming mga kahinaan. Huwag mong tignan ang aming mga kakulangan. Bagkus, patuloy na kaming hubugin ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Patuloy kaming pangunahan sa araw-araw ng aming pagtahak sa mundong ito. Patuloy kaming samahan. Sa kabila ng aming pagkakadapa, patuloy mo kaming itayo. Sa kabila ng aming mga karupukan, patuloy mo kaming palakasin. Sa kabila ng aming mga nararanasang kadiliman sa aming paligid, patuloy na ikaw ang siyang magbigay ng liwanag sa amin. At lalo't higit, patuloy na patatagin ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ama, sa iyong mga kamay, amin pong ipinagkakatiwala, inihahabilin ang lahat ng bagay na mangyayari't magaganap sa aming buhay, mahal sa buhay, ikabubuhay, sa aming paglilingkod, sa iyong banal na ubasan, ang Romano Katoliko, at lalo tigit sa aming kapwa. Patuloy na paghariin sa bawat isa sa amin ang espiritu ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan ng isip at puso, karunungan at kaalaman, kapahayagan, pagpipigil sa sarili, kahinaunan, paggawa ng mabuti, pagtsatsaga, pagtitiis, pag-asa, at lalo tigit ang kababaan ng loob. Gamitin ang bawat isa po sa amin na naayon lamang sa iyong kalooban, kaluwalhatian, at kadakilaan. Kaya't muli, Ama, minsan pandalangin ko ang maghahayag ng ikapitong wika. Samahan mo po siya, bigyan ng karunungan, bigyan ng kapahayagan, na ito rin ay tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso at matanim sa isang katabang lupa sa pangalan ni Jesus. Kaya, O Diyos, minsan pa sa iyong muli, aming balik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, ang pagluwalhati at pagdakila sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kasama ng aming Inang Birhen at ng iba pang mga banal na walang sawang patuloy kaming ipanalangin, ilapit sa aming Panginoon, aming kaibigan at aming tagapagligtas na naghahari, ngunit magpakailanman. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, tinatawag po natin ang kanyang butihing may bahay, si Sister Pearly Manipon, para po magbigay ng kanyang pagkabahagi. Nagkaroon gabi po sa ating lahat at Happy Easter. Okay, parang lungkot natin. Sabi ni Sister Joanna kanina, dapat tayo ay matuwa, di po ba? So, sa panahon po ito, para po sa aming buhay, nakilala ko po ang ating Panginoong Jesus taong 1995 sa pamamagitan po ng El Shaddai, DWXI, Fire Partners International. At sa panahon po iyon, sa pagkabata, isang Katoliko po, dinadala ako ng mga magulang ko sa simbahan. Nagtapos ako ng high school, school. Pero ako po yung sisimba, minsan late, minsan hindi pa magsisimba. Kasi hindi ko masyadong naunawaan ng panahong iyon kung ano ang halaga ng banal na misa. At sa pamamagitan po ng prayer partners po sa pagtuturo sa pangangaral ni Brother Mike, dito ko po natutunan sa pamamagitan ng kanyang salita
nakilala ko po ang Panginoong Jesus. At sa panahon kong iyon ay unti-unti pong ibinigay ko ang aking mga maliliit na talento. Kahit na hindi kagandahan po yung boses ko, sumasama ako sa pagkanta ng mga choir. Alam nila ko Yelino yan, Dr. Ibarreta dahil. Pagdating ko pa lang po ng Saskatoon, nag-join ako sa Santo Niño Choir kasi naghahanap ako ng isang bagay na magagawa ko para sa simbahan ng Panginoon. At yun po. At nagpapatuloy po ako dahil nakilala ko po ang Panginoon. Tuwing nakikita ko po itong cross na ito, hindi ako nalulungkot dahil po itong sinabi ng Panginoon na natupad na sa buhay ko ang kaligtasan. At ito lagi po yung nagpapalakas ng loob sa akin sa pagsunod at paglilingkod sa kapwa na nakikita ko pong yung isa po sa mga sugat na yun ay kasama po ako doon. At natutuwa po ako dahil naniniwala ako sa buhay ko na sa magitan ng grasya ng Diyos ay naligtas na ako. At doon ako pupunta. Naniniwala ko at pinanghawakan ko yun sa sarili ko. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nung dumating ako dito sa Saskatoon, talagang nauhaw ako yung word na isa. Uhaw na uhaw ako sa Word of God. Naghahanap po ako noon, hinahanap ko ang mga prayer partners kung nasaan sila. 1 week pa lang ay na-meet ko na sila. Kaya dito po ako nagpatuloy hanggang ipinanalangin ko po sa Panginoon. Sa loob ng 2 taon, may establish ang fellowship dito sa Saskatoon. At tinupad po ito ng Panginoon. Sa kabutihan po ni Father Kevin sa St. Patrick. Yun po ang ibigay. At natutuwa po ako kasi nagsama-sama po tayo dito para pagsaluhan ito. I met Brother Arnel sa Reformation Program. Doon po kami nagkakilala. Mag-graduate na po ako. Siya naman ay nasa year 1. So, sinabi niya nung nakita kami na pwede bang mag-join. Kaya natutuwa po ako na meron tayong grupong ganito na kahit iba-iba pong pamamaraan yung ating paglilingkod o iba't ibang pamamaraan yung ibibigay natin sa simbahan, pero nagsasalo-salo pa rin tayo bilang isang Filipino community. At alam niyo po, sa totoo lang, ang mga pari dito, sa lahat na nakakilala sa atin dito, sa Saskatoon tayo mga Pilipino, talagang very proud sila sa atin kasi nakikita nila yung pamamaraan na ginagawa natin. Kung paano tayo maglingkod sa simbahan at kung paano natin binibigay yung talento natin. Naway, bilang isang kapatid sa Panginoon, siguro minsan, tanongin din natin yung sarili natin, naganap na ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Para sa akin po, sa itong sinabi ng Panginoon na naganap ko na anak, naganap ko na ang para sa buhay mo. Kaya alam niyo po, napakasarap ibigay ang ating buhay, ang ating lakas, at ang ating kayamanan sa Diyos. Kaya nawa po ay magpatuloy po tayo at pagsalusaluhan natin na lubos na yung pagsasama-sama bilang mga Pilipino sa lugar nito at panitilihin po natin yung magandang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang tawag po sa atin ay Filipinos are missionaries. Hindi po tayo mga manggagawa lang, pero yun po talaga ang tawag sa atin. We are missionaries sent all over the world. Kahit saan po tayo pumunta, mapapunta tayo sa Cocos for Christ, sa El Shaddai, o sa simbahan, pero nandito po tayo sa loob ng simbahan. Kaya maraming salamat po sa opportunity na nakasama namin kayo sa gabi dito. Nawa po sa ating pong pagninilay, napakaganda yung sinabi ng Panginoon na bago sumunod ang huling salita ay naganap na niya